Los Angeles noong taong 2029. Ang mundo ay naging isang desyertong punong-puno ng mga sirang sasakyan, wasak na mga gusali, at mga bungo ng tao. Magsisimula ang narasayon ni Sarah Connor, 3 bilyong tao ang namatay noong ika-29 ng Agosto, 1997. Tinawag ng mga nakaligtas sa nuclear na apoy ang digmaan na Judgment Day. Nabuhay lamang sila para harapin ang isang bagong bangungot, ang digmaan laban sa mga makina. Nagsisimula ang labanan sa pagitan ng mga gerilyang tropa ng tao at ng teknikal na mas nakahihigit na hukbo ng mga robot. Isang lalaki ang binati ng kanyang mga sundalo habang tumatawid siya sa isang wasak na pasilyo at nagsimulang suriin ang labanan mula sa isang ligtas na distansya. Muling maririnig ang boses ni Sarah sa background. Ang Skynet, ang computer na kumokontrol sa mga makina, ay nagpadala ng 2 Terminator pabalik sa nakaraan. Ang kanilang misyon, sirain ang pinuno ng pag-aalsa ng mga tao, si John Connor, ang aking anak. Ang unang Terminator ay naiprogramang atakihin ako noong 1984 bago pa ipinanganak si John. Nabigo ito. Ang pangalawa ay itinalagang atakihin mismo si John noong siya ay bata pa lamang. Tulad ng dati, nagawa ng resistance na magpadala ng nag-iisang mandirigma upang maging tagapagtanggol ni John. Flashback sa kasalukuyan. Isang lalaki ang na-transport sa nakaraan. Isa siyang Terminator, T-800, pumunta siya sa isang bar at sinabi sa isang lalaki na gusto niya ang kanyang mga damit, boats, at motorcycle. Sinabi ng lalaking ito kay T-800 na nakalimutan niyang sabihin ang, please. Nagkaroon ng laban, pinagtulungan si T-800 pero tumble lahat sila. Sa ibang bahagi ng lungsod, isang pulis ang nag-report sa headquarters tungkol sa kakaibang kuryenteng aberya. May isang bilog na butas na sinunog sa isang bakod, nilapitan siya mula sa likuran ng isang hubad na lalaki, isa ring Terminator, T-1000, na mas payat kaysa kay T-800, na agad siyang pinatay. Kinuha ng T-1000 ang baril ng pulis, pumasok sa police car ng may suot na damit at ginamit ang computer ng sasakyan upang hanapin ang address ni John Connor. Si John Connor ay nakatira sa kanyang mga ampon ng mga magulang na sina Todd at Janelle Voigt at umalis sakay ng kanyang bisikleta kasama ang kaibigang si Tim. Samantala, si Sarah ay nagpo-pull up sa kanyang ward. Si Sarah ay nasa Pescadero State Hospital dahil walang naniniwala sa kanyang kwento tungkol sa unang Terminator movie. Sinabi ni John kay Tim na si Sarah ay isang ganap na siraulo dahil siya ay naaresto matapos subukang pasabugin ng isang pabrika ng computer. Pinuntahan ni T-1000 ang bahay ni na John Connor, wala siya rito, kaya hiningi niya ang kanyang litrato. Si Sarah ay nagkaroon ng mga pangitain-iris na nagsasabing nasa panganib si John at kailangan niya itong iligtas. Sinubukan ni Sarah na makipag-usap sa doktor ng ospital upang payagan siyang makita ang kanyang anak ngunit tumanggi ito. Samantala, sa isang computer lab sa ibang lugar, isang developer ng computer na si Miles Dyson ay hinilingang magbigay ng pahintulot upang magsagawa ng pagsusuri gamit ang isang piraso ng computer chip at isang metal na robot na braso na malinaw na minsan nang nakakabit sa isang Terminator. Nakilala ng T-800 si John na dumadaan habang sakay ng kanyang motor at hinabol siya. Nagtanong ang T-1000 sa 2 batang babae tungkol kay John Connor at sinabing pupunta siya sa Galleria. Nahanap ng T-1000 si John at malapit na siyang atakihin nang biglang nagpaputok ang T-800 sa pekeng pulis gamit ang kanyang shotgun. Ang malalaking butas sa pekeng pulis ay mabilis na natakpan at muling tumayo ito. Tumakas si John sakay ng kanyang bisikleta patungo sa isang kanal at sinundan siya ng pekeng pulis. Nang hindi niya mahabol ay itinapon niya ang driver ng isang truck at inagaw niya ang truck. Sakay ng kanyang motorsiklo, sinundan ni T-800 si John. Pinalipad ng pekeng pulis ang kanyang truck para mas madali niyang mahabol si John. Sinagip ni T-800 si John bago siya madurush ng truck. Pagkatapos, pinasabog ng T-800 ang gulong ng truck na nagresulta sa pagputok ng truck matapos itong bumangga sa isang poste. Ngunit naglakad ang pekeng pulis na walang pinsala. Hiningan ni John ang Terminator na itigil ang bisikleta. Kinumpirma ng kanyang tagapagligtas na siya ay isang Terminator. Napagtanto ni John na hindi siya pinapunta ng Terminator upang patayin siya. Ipinaliwanag ng Terminator na siya mismo ang nagreprogram dito, 35 taon sa hinaharap upang maging tagapagtanggol niya sa kasalukuyan.
Ipinaliwanag din ng Terminator na ang ibang lalaki ay isang T-1000, isang advanced liquid metal. Umalis sila sa lungsod upang tumakas sa T-1000. Iginiit ni John na tawagan ng bahay, ngunit iniba ng Terminator ang boses niya at nagtatanong ng trick na tanong. Nang makuha ang maling sagot, nalaman niyang ang T-1000 ay pinatay ang mga magulang na ampon ni John. Ipinaliwanag ng Terminator kay John na ang T-1000 ay kayang kopyahin ang lahat ng may katumbas na laki na sample nito sa pamamagitan ng pisikal na contact. Hindi ito maaaring maging bomba o ibang komplikadong makina na may mga kemikal at gumagalaw na bahagi, ngunit kaya nitong bumuo ng mga kutsilyo at sandatang panaksak. Sa ospital, ipinakita ng isang pulis kay Sarah ang mga larawan ng Terminator at sinabing nawawala si John. Inutusan ni John ang Terminator na tulungan siyang iligtas si Sarah. Nakapailalim sa misyon ng Terminator na sundin ang mga utos ni John at kailangang sumunod kahit na iniisip nito na mapanganib ang pagliligtas kay Sarah dahil malamang na naroon ang T-1000. Samantala, nakatakas si Sarah sa kanyang ward, pinagpapalo niya ang isang empleyado ng ospital hanggang mamatay, inatake niya rin ang kanyang doktor. Dumating ang T-1000 sa ospital at pinatay ang isang security guard, dumating din sina John at T-800. Sa una, inakala ni Sarah na ang Terminator ay naroon upang patayin siya at si John, tulad ng sa unang pelikula. Ngunit nang makita niyang paparating si T-1000 sa kanyang likuran at inaatake ng Terminator, napagtanto niyang naroon ito upang tulungan sila, at ang T-1000 ang tunay na banta. Nakipaglaban ng Terminator sa T-1000, ngunit hindi ito kayang tapatan ng advanced na armas nito. Tumakas sina Sarah, John, at ang Terminator sakay ng isang kotse, habang sila ay hinahabol ng pekeng pulis ay pinagbabaril nila ito, iniwan nila ang pekeng pulis sa kalsada. Pinagalitan ni Sarah si John sa pagpunta sa ospital upang iligtas siya dahil masyado siyang mahalaga para gawin yon. Huminto sila, lumabas si Sarah para bumili ng mga pagkain, tinuruan ni John si Terminator na ngumiti. Tinanong ni Sarah ang Terminator kung sino ang responsable sa paggawa ng Skynet. Sinabi ng Terminator na si Miles Bennett Dyson, isang mataas na ranggo na empleyado sa Cyberdyne Systems, ang mag-iimbento ng bagong microprocessor na magre-revolusyon sa buong military computer system. Samantala, nag-uusap sina Miles at ng kanyang asawa tungkol sa pagpasiyal nila sa Raging Waters kasama ang mga bata. Pinuntahan nila si Enrique para makakuha ng malalakas na mga armas, makakuha ng sasakyan, damit at pagkain. Sinabihan ni Sarah si Enrique na delikado na ang kanyang kalagayan doon, kaya dapat umalis na si Enrique. Umalis si Sarah na may dalang armas at pupuntahan si Dyson, sinundan siya ni na John at T-800. Pagdating ni Sarah ay sinet up niya ang kanyang baril. Habang naglalaro ang anak ni Dyson, pinaputukan ni Sarah si Dyson pero aksidenteng nakailag si Dyson. Pumasok si Sarah sa bahay ng Dyson at binaril ito sa braso. Ngunit hindi niya kayang patayin ito sa harap ng asawa at mga anak nito. Dumating ang Terminator kasama si John at sinabi kay Dyson na siya ay isang makina na ipinadala mula sa hinaharap. Nakumbinsi ng Terminator si Dyson na sirain ang prototype na chip at ang mechanical arm sa kanyang lab. Ito lamang ang paraan upang itigil ang pag-unlad ng Skynet. Dumating ang Terminator sa Cyberdyne Systems HQ kasama sina Dyson, Sarah, at John. Nasilip ni John na maraming pulis sa labas kaya sinabi niya ito sa kanyang mga kasama. Pinaulanan ng bala ng Terminator ang mga sasakyan ng mga pulis sa labas kaya nagsitakbuhan ng mga pulis, pinasabog ng Terminator ang ibang sasakyan ng mga pulis. Nakuha ni na John at Dyson ang chip at ang metal na braso sa vault. Nakapasok ang SWAT team at nagpaputok na nagresulta sa malubhang pagkasugat ni Dyson. Nilapitan ng SWAT team si Dyson at nakitang hawak-hawak ang detonator kaya sila ay umatras sapagkat malapit nang sisubog ang mga explosives. Binigyan niya sina Sarah, John, at ang Terminator ng ilang mahalagang sandali upang makatakas bago siya namatay at na-detonate ang mga explosives at sumabog ang lab. Tulang Warzone ang dating kasi napakalakas ang pagsabog. Habang pinapapaputokan ng SWAT team si Terminator ay isa-isa niya silang binaril sa binti para lang hindi siya makapatay. Dumating ang T-1000 at nakita ang tatlo na tumatakas. Kinuha niya ang isang police chopper at hinabol sila.
Habang sila ay naghahabulan ay nagpapalitan ng putok sina Sarah at ang T-1000. Ibinangga ng T-1000 ang helicopter sa likod ng escape van at nasira ang helicopter, ngunit ang van ay nakatakas ng hindi gaanong nasira, pero ito ay natambak kaya lumipat ang tatlo ng sasakyan. Pagkatapos ay kinuha ng T-1000 ang isang truck at ipinagpatuloy ang kanyang paghahabol. Pumasok ang tatlo sa isang pabrika ng bakal at bumangga ang truck na naglabas ng karga nitong liquid nitrogen. Ito ay nagyelo sa T-1000 at winasak ito ng Terminator gamit ang kanyang baril sabay sabi na, "Hasta la vista, baby." Ngunit habang nawawala ang epekto, natutunaw ang mga basag na kristal, nagkakaisa at muling nabuo si T-1000 sa anyong Peking Police. Lumipat ang tatlo sa loob ng steel mill upang iwasan ng T-1000. Naglaban ang Terminator at T-1000 sa isang malalang labanan hanggang maipit ang braso ng Terminator. Habang hinahabol ng T-1000 sina Sarah at John, nakawala ang Terminator. Habang bihag ng T-1000 si Sarah, umatake ang Terminator mula sa likuran at nagkaroon ng mainit na laban, muntik ng basagin ng T-1000 ang bungo ng Terminator na putol ang isang braso. Sinaksak ng T-1000 ang Terminator sa likod gamit ang isang mahabang metal rod. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakabangon ang Terminator. Nahanap niya ang T-1000 at binaril ng maraming beses gamit ang kanyang shotgun na nagdulot ng pagbagsak nito sa isang hot tub na may lamang tinunaw na bakal. Natunaw at naglaho si T-1000. Itinapon ni John ang metal na braso at ang chip sa iron molten pot din. Paalala ng Terminator sa kanila na may isa pang chip na dapat sirain, tinuro nito ang kanyang bungo. Kinuha nito ang puli at humakbang papasok sa iron molten mix habang sumisigaw si John na gusto niyang manatili ang Terminator para sa kanya. Natunaw at naglaho ang Terminator at nawalan ng ilaw ang kanyang mga mata at nakapagpabigay pa ng thumbs up. Ang Terminator 2, Judgment Day ay isa sa mga pinakadakilang pelikulang aksyon sa kasaysayan ng sinehan. Sa ilalim ng direksyon ni James Cameron, na pinalawak ang mundo ng Terminator mula sa orihinal na pelikula noong 1984, ang sequel na ito ay nagtagumpay sa pagdala ng mas mataas na antas ng tensyon, emosyon, at teknolohikal na kahanga-hanga. Ipinagpatuloy ng pelikula ang kwento ng labanan sa pagitan ng tao at ng mga makina, ngunit sa pagkakataong ito, si Arnold Schwarzenegger, na dating kalaban bilang Terminator, ay bumalik upang maging tagapagtanggol ni John Connor, Edward Furlong, ang batang magiging pinuno ng resistance laban sa Skynet. Ang pagkakaiba-iba ng papel ni Schwarzenegger mula sa kontrabida patungo sa bayani ay isang matagumpay na twist na nagbigay ng bagong kulay sa kanyang karakter. Samantala, si Linda Hamilton bilang si Sarah Connor ay nagpakita ng matinding pagbabago mula sa takot na babae patungo sa isang malakas at determinado na mandirigma. Ang kanyang pagganap ay puno ng emosyon at nagpapakita ng bigat ng kanyang pinagdadaanan bilang ina ni John. Hindi lamang ang mga pagganap ng mga aktor ang kahanga-hanga kundi pati na rin ang visual effects na ginamit sa pelikula. Ang T-1000 na ginampanan ni Robert Patrick ay isang revolusyonaryo sa paggamit ng liquid metal CGI na sa panahon ng pagpapalabas ng pelikula ay itinuturing na isang groundbreaking na teknolohikal na tagumpay. Ang mga eksena ng aksyon ay puno ng adrenaline at makatotohanan na nagpapakita ng kahusayan ni Cameron sa pag-orchestrate ng mga intensibong labanan at habulan. Bukod sa mga visual at aksyon, ang Terminator 2 ay naglalaman din ng mas malalim na tema tungkol sa kapalaran, sangkatauhan, at ang posibilidad ng pagbabago. Ang kwento ng Terminator na natututo ng kahulugan ng buhay at pakikipagkaibigan ay nagbigay ng mas makabuluhang layer sa pelikula na higit pa sa simpleng aksyon. Ang kombinasyon ng aksyon, teknolohiya, at emosyonal na lalim ay ginagawang walang kamatayan ng Terminator 2, Judgment Day sa puso ng mga manunood. Sa kabuuan, ang Terminator 2, Judgment Day ay hindi lamang isang sequel, ito ay isang obra maestra ng sinehan na nagtakda ng mataas na pamantayan para sa mga pelikulang aksyon at sci-fi. Kung ikaw ay isang tagahanga ng genre na ito, ang pelikulang ito ay hindi dapat palampasin.